Sa ating nakarang episode ay nabisita natin ang maligkong rice terraces ng Bontoc Mountain Province. Dumaan sa makapigil-iningang mountain pass ng Bontoc Kalinga Road. Patungo sa pinakamataas na hanging footbridge ng Pilipinas, ang Nabengan Footbridge ng Sadanga Mountain Province. Kaya sa ating panibagong paglalakbay gamit ang ating motorsiklo, magsimula tayong baybayin ang mountain pass ng Bontoc, Banawi Road. Na kung saan, dadaanan natin ang isa pa sa pinagmamalaking rice terraces ng Bontoc Mountain Province, ang Bayo Rice Terraces. Hanggang marating natin ang isa pa sa magpapatotoo sa yaman ng kultura at kalikasan ng Pilipinas, ang Hungduan Rice Terraces ng Ifugao Province. Pawi ang pagod ninyo sa malayo na paglalakbay dahil talagang napakasarap sa matang pagmasdan ng tanawin dito. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman ang ating gagawin dito pa rin po sa rehiyon ng Cordillera. Andito na po tayo ngayon sa Barangay Samoki, dito pa rin po sa bayan ng Bontoc, probinsya po ng Mountain Province, at babaybayin po natin ang kalsadahan patungo po sa probinsya ng Ifugao, na kung saan ibabahagi namin sa inyo ang UNESCO World Heritage Site ng mga rice terraces dito po sa Cordillera. Kaya po tara, simulan na natin ang ating biyahe. Tutok lang po kayo sa ating gagawing paglalakbay para ma-feel nyo din na para namin kayong kasama. Patungo na po tayo ngayon sa Hungduan, Ifugao, na kung saan pupuntahan po natin ang Hungduan Rice Terraces. At yung ruta po na dinadaanan natin ngayon, yan, kurbada din ang kalsadahan. Yung mga dadaanan nyo dito, yan o. At syempre, yung mga magagandang kabundukan dito sa Cordillera. Kaya sa biyahe pa lang, siguradong busog na yung mga mata ninyo sa mga tanawin na makikita nyo rito. Merong open area dito, mukhang maganda yung tanawin dito. Wow, oo nga. Ay, ang dami ding ano dito, rice terraces. Dito sa part na dinadaanan natin, makikita natin yung mga kabundukan. Doon sa baba, meron tayong nakikita na rice terraces din. Ganda rin tingnan, no? Dito sa kaliwang bahagi natin, talagang mas malapit nating nakikita yung mga rice terraces dito, at kasalukuyan na inaayos o nagtatanim ng palay yung mga local farmers dito. At yung mga rice terraces nila dito, wala pang gaanong tanim ng palay. Kung may makita man tayo, maliliit pa lang dito sa baba. And dito kasalukuyan, nakikita natin na yung mga magsasaka ay nag-aararo ng lupa dito sa rice terraces nila. Ayun, madadaanan nyo din po yung magandang spot na yan patungo po sa Ifugao. Tingnan nyo naman yung mga pine trees na makikita nyo rito, nasa gilid ng kalsada dito sa kanan, tapos dito sa bundok na mataas, punong-puno ng pine trees. Kaya ang lamig na simoy ng hangin dito. Imagine, 11:42, malapit na mag-alas 12 ng tanghali. Dahil sa luntiang kapaligiran ang dinadaanan natin dito, talagang relax ang biyahe ninyo. Dito sa ginagawa nating paglalakbay patungo sa Banawi, dito pa lang sa Bontoc Mountain Province, marami na tayong makikita ng mga rice terraces. Yan, gaya nito, oh. Teka, hanap tayo ng pwesto na makikita natin. Yun, grabe, oh, ganda.
Sa pagkakaalam ko, ito ay ang Bayo Rice Terraces dito sa Bontoc Mountain Province. Ang ganda ng kombinasyon nung makikita natin ng yung village, tapos yung mga nakapalibot na rice terraces. So tingnan natin kung malalapitan natin to. Eto, meron palang viewpoint dito. Kailangan nating bumaba dito, pero may nakasulat dito, basahin muna natin. Yan, Bayo Rice Terraces Viewpoint, Barangay Bayo, Bontoc Mountain Province. Ito ang Bayo Rice Terraces ng Barangay Bayo, Bontoc Mountain Province. Isa ito sa mga pinagmamalaki at kayamanan na maituturing ng probinsya ng Mountain Province. Hindi man sinlaki ng mga rice terraces na makikita sa probinsya ng Ifugao, pero taglay pa din ito ang kakit-akit na kagandahan. Ang nakamamanghang kombinasyon ng luntiang kapaligiran, mga kabahayan at magandang formasyon ng mga hagdan-hagdang palayan ang siyang dahilan kung bakit kasama ito sa UNESCO World Heritage Site ng mga rice terraces sa Pilipinas. Matatagpuan ang Bayo Rice Terraces sa kahabaan ng Bontoc Banawi Road. Kaya sa biyahe pa lang mula sa kalsadahan, makikita mo na ang talino sa paglikha ng tradisyonal na sistema ng agrikultura ng mga sinaunang igorot sa Bontoc. And dito meron tayong mababasa na Bayo Rice Terraces, Bontoc Mountain Province. This is a part of rice terraces of the Philippine Cordilleras as inscribed by UNESCO. Yun! So, part din pala ng UNESCO itong Bayo Rice Terraces. Okay, pag lumapit tayo dito, mas makikita natin yung ganda ng Bayo Rice Terraces. Sarap sa matang tingnan ng lugar na to, berdeng berde. At sa ngayon, nakagandahan, makikita natin na punong-puno ng pananim na palay yung mga rice terraces nila dito. Kaya naman talagang nakakaakit pagmasdan. Ang taas ng kabundukan na nakikita natin dito ngayon, no? Tapos doon sa mismong pinakagitna ng bundok, merong waterfalls. Napakasarap sa matang pagmasdan ng mga nakikita natin dito. At meron pang waterfalls. Ayan, tabi muna tayo. Oh. Kaya dito sa parte na dinadaanan natin ngayon, kayang-kaya nilang ipagpatuloy yung kanilang pagtatanim ng mga palay sa kanilang rice terraces dahil marami tayong nakikita rito na source ng tubig nila. Kumpara dun sa ibang mga lugar na napunta natin sa Benguet, sabi ng mga locals na nakausap natin, medyo hirap daw silang maghanap ng tubig doon, lalo na kapag ganitong summer. Dito talagang sa gilid ng kalsada, merong waterfalls kayong madadaanan. Meron tayong dadaanan dito na kalsada. Makikita nyo yung sign, sobrang tarik na kurbada nito pataas. Letter U. Ito. Wow. Grabe talaga yung mga kalsadahan dito sa Cordillera, no? Bukod sa magagandang tanawin na ma-enjoy ninyo, yung kalsada talaga ng mga kurbadang matataas. Andito na po tayo sa kalsadahan na dinadaanan natin na kung saan talagang mataas na. Kaya mas ramdam natin dito yung lamig ng simoy ng hangin. Kaya habang nagmumotor tayo, habang nakabukas yung helmet natin, pumapasok yung malamig na hangin dito sa ating mukha. Kaya talagang nakaka-refresh, nakaka-relax magmotor sa mga ganitong lugar. Bukod sa nag-enjoy tayo sa ganda ng kalsada at sa mga bundok na ating nakikita rito, yung lamig talaga ng panahon dito yung babalik-balikan mo. Panalo. Tingnan ninyo kung gaano tayo kataas. Halos kapantay na natin yung mga tanawin na nakikita natin dito sa bangin.
Nakakalula yung mga kabundukan, no? Intubo na tayo dito sa gilid. Mula dito sa kalsada, tignan nyo naman yung tanawin na nakikita natin. Napakakapal na mga puno. Tapos yung mga matatayog na bundok na makikita nyo dito sa kalsada, oh. Alright, andito na tayo sa Banawe Municipality. Okay, Banawe, Ifugao na tayo. Pero pupuntahan muna natin ang Hungduan, Ifugao, dahil pupuntahan niya natin ang Hungduan Rice Terraces bago ang Batad, Banawe. Ayan. Dito meron tayong pwedeng bilan ng mga gulay, oh. Prutas. Pwede kayo mag-stop over dito. Tingnan nyo naman yung scenery na makikita nyo dito sa paglagpas nyo lang doon sa mismong maraming pwedeng bilan ng gulay. Mountain range dito sa Cordillera. Tapos yung mga kalsadahan, no? Yung mga mountain pass, tanaw natin dito. Diyan tayo dadaan mamaya. Pagka ganito yung mga tanawin na nakikita natin, talagang hindi mo mararamdaman yung layo o yung pagod ng biyahe na ginagawa mo. Dito sa dinadaan na nating mountain pass, mas marami tayong nakikita rito ng mga ganito, oh. Mga open area. Tanaw na tanaw yung mga scenery dito. Dito po yan sa may part ng Banawe, Ifugao. Kaya naman talagang hindi ka makakaramdam ng inip sa biyahe kahit gaano pa kalayo yung pupuntahan natin. Yun ang nararamdaman ko dito. Ito lang po talaga yung dapat nating pag-ingatan pag tayo ay dumadaan sa kalsada na to. Yung mga bukol na tubig na umaagos sa kalsada, dahil malumot. Madulas po yung daan na yon. Kaya dahan-dahan lang tayo. Sa pabalik-balik natin dito sa Cordillera, nangyari na sa atin yan na mutik na tayong madulas, dahil nagulungan natin yung lumot sa kalsada sa makapal na tubig. Buti na lang hindi tayo nag-semplang. Yung daan din dito, walang katapusan na zigzag. Yan. So kung mahilig kayo sa mga ganitong daan, na-enjoy ninyo yung pagmumotor ninyo, yan, puntahan nyo to para makita nyo rin at ma-experience yung kalsadahan na dinadaanan natin ngayon. Meron daw tayong lilikuan dito, pakanan. Yun, ito. Right turn tayo dito, papuntang Hungduan, Ifugao. Nandito nga pala tayo sa kabayanan ng Banawe, Ifugao. Medyo hindi maganda kondisyon ng daan na to, nadadaan na natin bigayan. May part na ginagawa. Ayan, bakit na tayo? Ahon ulit. Ayan yung sign, no? Snake Road. Mala ahas na kalsada ang ating dadaanan dito. Paakyat ng Hungduan Rice Terraces. Pataas tayo ng pataas, ha. Ito mas matarik to. Hoop. Yun. Nadali. Sarap magmotor dito. Tapos ganito kagad ng kalsada, asfalto. Sobrang steep lang talaga ng mga kurbada na dinadaanan natin paakyat ng Hungduan. Merong open area dito, silipin natin. Wow. Dito sa part ng Banawe, Ifugao, ang dami nyo ding makikita na rice terraces sa mga kabundukan na madadaanan ninyo.
Ganda ng pagkakadesenyo. Ang tatayog ng mga kabundukan na makikita nyo dito, yun talagang kapag ka dumadaan ka sa mga ganito kagagandang lugar ay mapapatulala ka na lang at pagmamasdan talaga. Doon sa mismong pinakababa, mas marami tayong nakikita ng mga rice terraces. Posible na yung baba na yan, eto na yung Honduan, Ifugao. Eto, merong open area dito. Silipin muna natin. Yun, tingnan nyo naman yung tanawin sa baba. Pag sumilip kayo mula dito sa taas, para tayong nakasakay sa drone. Ang gandang spot nito. Hinto kayo rito para mapagmasdan nyo rin, oh. Panalo. At itong mga kalsadahan na nakikita natin, yan ay part pa ng Banawe. At nakikita ko na may arko dito, nakasulat Honduan, Ifugao. Yun, so kailangan na nating tumawid dito pababa sa mga kurbadang kalsadahan na yan, Snake Road, hanggang makarating tayo sa mismong pinaka-arko ng Honduan. At dito sa mga kalsadahan na yan, padiretso doon natin makikita ang Honduan Rice Terraces. Okay, let's go. Ganito po yung kondisyon ng kalsada na dadaanan nyo pababa doon sa Honduan Rice Terraces. Malapit kang manok din na pababa. Ito, sobrang steep din na ito. Ayan, malapit na tayo. Wow. Yan, mas malapit na nating natatanaw dito. Hanap lang tayo ng mas magandang pwesto. Yun, welcome to Honduan. Alright. Ayos, ayos. Tourist Information Assistance Center, Honduan. Stop tourist. Kailangan natin magpa-register dito. Okay. Pa-register muna tayo. Okay, narating na po natin ang Honduan, Ifugao. Nakadaan na tayo doon sa mismong pinaka-registration area. Naglista tayo at nagbayad po tayo ng 50 pesos per head. Bali 100 pesos po yung binayaran namin ni Suki. So ngayon, pupuntahan na natin yung Honduan Rice Terraces. Okay, let's go. Welcome to Barangay Hapao. Okay, malapit na tayo. Dahil dito na tayo sa Barangay Hapao. Ito, may open area. Wow. Yan. Nakikita na natin ang napakagandang rice terraces ng Hapao Baang o ang Honduan Rice Terraces dito po sa Ifugao. Sa kalsada pa lang talagang busog na yung mga mata ninyo sa mga nakamamanghang hagdan-hagdan na palayan na makikita nyo rito. Ito na siguro yung pinaka viewpoint ng Honduan Rice Terraces. Yun. Okay, narating na natin yung mismong pinaka viewpoint o yung pinaka pwesto kung saan matatanaw natin ang buong ganda nitong Honduan Rice Terraces. Ito ang mga hagdan-hagdang palayan ng Honduan, isa sa mga natatanging tanawin sa Pilipinas na matatagpuan sa Cordillera Mountain Range sa Ifugao.
Ang mga rice terraces dito ay nagmumula sa matataas na kabundukan at bumababa sa mga lambak na nililok at ginawa ng mga sinaunang igorot sa hungduan gamit ang mga kamay at simpleng kasangkapan. Pinaniniwalaan na ang mga hagdan-hagdang palayan ng hungduan ay nasa 2,000 taong gulang na, at dahil din sa nakamamanga at kaakit-akit na ganda nito, hindi nakakapagtakang ang Hungduan Rice Terraces Cluster ay kasama sa listahan ng UNESCO World Heritage Site at isa rin sa pinagmamalaking yaman ng mga taga-Ifugao. Isang halimbawa ito ng kahusayan ng mga sinaunang igorot sa Hungduan sa pagtatanim ng palay sa mga bundok. Sa kasalukuyan, ang Hungduan Rice Terraces ay isang kilalang pasyalan at patok na destinasyon sa Ifugao na nagdudulot ng pagtaas ng turismo at nagsisilbing patotoo sa yaman ng kultura at kalikasan ng Pilipinas. Pagkatapos ninyong umakyat sa hagdan, ito na yung bubungad sa inyo na tanawin. Woo! Sa wakas, nakita rin natin ng personal ang ganda ng isa sa UNESCO World Heritage Site, ang Hungduan Rice Terraces. Makikita natin dito yung mga nagtatayugan na kabundukan, at dito sa mismo pinakababa ng mga kabundukan, dito natin makikita yung mga magagandang hagdan-hagdan na palayan. At dito sa mismo pinakababa, yan, kitang-kita natin yung berdeng-berde na kulay, luntian ng mga palay, pataas hanggang dun sa mismo pinakadulo. Kapag po andito na kayo sa mismo pinaka-view deck ng Hungduan Rice Terraces, talaga namang pawi ang pagod ninyo sa malayo na paglalakbay, dahil talagang napakasarap sa matang pagmasdan ng tanawin dito. Kaya hanga tayo sa mga locals dito sa Cordillera na talagang napakasisipag nila, dahil nakakagawa sila ng mga ganito kagagandang rice terraces. Kaya sa mga followers and subscribers natin, kapag po kayo ay nagpaplano na pupunta rin dito sa probinsya ng Ifugao at planong libutin ang mga nagagandang rice terraces dito, yan, puntahan nyo po itong Hungduan Rice Terraces dito po sa bayan ng Hungduan, Ifugao, at siguradong sulit na sulit ang biyahe ninyo. Okay, napuntahan na po natin ang Hungduan Rice Terraces. Naibahagi na po namin sa inyo ang ganda ng hagdang-hagdang palayan na to sa Hungduan, Ifugao. At ngayon po ay alas 5 na ng hapon. Kailangan na po nating umakyat ng Banawe, Ifugao, at plano po namin puntahan ni Suki ang Batad Rice Terraces. Okay, let's go! Nakababa na po tayo ulit ng Banawe dito po sa mismong pinakapoblasyon. At meron tayong mababasa dito na Municipal Tourism Center. Sa mga turista na gustong puntahan ng Batad, yan, pwede kayong mag-inquire dyan. So dito tayo, pababa sa mismong kabayanan. Ayan o, tinan nyo yung jeep, punong-puno ng mga foreigner doon sa mismong pinakataas. Dito sa Banawe, Ifugao, talagang marami tayong makikita ng mga foreigner, dahil gusto rin nilang masaksihan ang ganda ng Banawe Rice Terraces ng Batad, Banawe. Andito na po tayo sa Barangay Bocos, Banawe, Ifugao. Pagkatapos po nating makadaan sa poblasyon Banawe, Ifugao, ayan, ito na ulit tayo sa magandang tanawin. Mga hagdan-hagdan pala yun ulit yung nakikita natin dito. Unlimited Rice Terraces po. Eto, may spot dito. Kapag kahaminto kayo, mas ma-appreciate niyo yung ganda ng Barangay Bocos. Ayan o, hanggang dun sa taas. Sagana din sila dito sa Rice Terraces. Tingnan nyo naman kung gaano katataas yung mga bundok na nakikita natin dito. Ang kagandaan, makapal ang mga puno ng kahoy dito. Kahit makikita natin na
maraming mga rice terraces o yung mga bundok na ginawa nilang taniman ng palay. Pero yung mga nagtatayugan na to, yung mga natataasan na yan, grabe oh, kapal ng puno, sarap pagmasdan. Tingnan nyo naman yung scenery o yung landscape na nakikita natin dito na ibinabahagi ko sa inyo dito sa lugar kung saan papunta sa Batad, Banawe, Ifugao. Ayun, may nakasulat dito, Batad. Akaya tayo dito sa taas. Tapos yung Mayaw-yaw, pababa naman. Pero pupuntahan din natin yan, yung Mayaw-yaw na yan, dahil meron ding magandang rice terraces dyan. Dito muna tayo sa Batad. Okay, ahon ulit. Woo! Inaabot na tayo ng dilim. Sa mga ganitong klase ginagawa natin na adventure, hindi nyo lang po ramdam yung aming pagod sa aming ginagawang paglalakbay. Dahil pangkaraniwan, yung mga pinapakita lang namin sa inyo is yung magagat ng tanawin, yung mga kalsada na dinadaanan namin, yung mga pagkain at mga tinutulugan namin. Pero sa kabila po ng ginagawa namin na to, talaga pong nararamdaman namin ang pagod, antok at gutom. Sa malayong biyahe na aming ginagawa, maipakita lang po sa inyo ang ganda ng Pilipinas gamit po ang motorsiklo. Kaya sobrang nakakatawa po at nakakataba ng puso kapag nakakabasa tayo ng magagandang komento galing sa inyo. Napapawi po yung ating mga pagod. Kaya po maraming salamat po sa patuloy po na sumusuporta sa atin sa mga ginagawa nating motorcycle adventure. At patuloy lang po natin itong igagawin para lang po ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang bansa natin. Sobrang taas na ulit natin. Ito pa lang kalsada papunta sa Batad, Banawe, Ifugao. Talagang malulupit din yung mga ahonin dito. Yan, palamig na palamig dito. Time check, 6:30 PM. Kaya talagang mas ramdam natin na nanunuot yung lamig sa ating jacket oh. Alright, andito na tayo sa Batad, Banawe, Ifugao. Okay, hanapin na lang natin dito yung transient o yung homestay na ating tutuluyan for overnight. Yan, inabot na tayo ng 6:30 PM sa ating paglalakbay na ginagawa. Okay, dito na tayo sa Batad at iiwan natin yung ating motor dito sa Deborah's parking space. Dahil kailangan nating umakyat, mag-trek papunta doon sa ating tutuluyan na bahay, yung Batad Viewpoint Guest House Inn. Okay, tara. Iwan na natin yung ating motor dito. Naglalakad na kami ni Suki papunta doon sa ating tutuluyan. Sobrang dilim dito. Yan. Sabi nung nakausap namin, nasa 10 minutes daw na lakad yung gagawin natin at makakarating na tayo doon sa ating tutuluyan. Ito, rough na yung ating dadaanan dito, kaya hindi na pwede yung motor. Sa lukuyang ginagawa yung daan dito, kaya mabato, medyo madulas. Matalik din yung binababa namin Suki dito Medyo mais-ayos na yung dinadaanan natin. Pagkatapos nating makaraan doon sa may ginagawang kalsada na pababa, yan, sementado na. Tingnan ninyo yung dinadaanan natin kung gaano kadilim kapag walang ilaw. Yan, kanyang kadilim yung nilalakaran natin ngayon. Ay si Suki na una. Yan, kaya mahalaga na meron tayong cellphone para magamit natin yung flashlight para mapaglakad tayo ng maayos. Ngayon lang talagang pag na kayo papaabot ng ganitong gabi kapag kayo ay pupunta ng Batad, kung kaya ninyo na mas maaga kayo makakarating dito para hindi nyo abutin yung ganito kadilim, hindi kayo mahihirapan. Yun, sa wakas, pagkatapos nating maglakad, dito na tayo ngayon sa ating bahay na tutuluyan dito po sa Batad Viewpoint Guest House. At ngayon kasama na natin yung mismong may-ari, si Ate Grace. Hi. Yan Yan, kumusta naman po Ate Grace? Mabuti naman po. Yan. At sobrang bait ni Ate Grace kasi pinaganda niya tayo ng masarap na hapunan. Dahil alam niya na hindi pa tayo kumakain sa bulat tanghalian. Kaya ito yung pagkain na hinanda niya, ang dami So ito yung sasalu-saluhan natin ngayon. Pinaghanda tayo ni Ate Grace ng munggo, red rice, tinolang manok. Native chicken pala yan? Native chicken pa. Tapos may fried chicken, pansit at mangga. May kasama pang melon.
Sobrang pagod natin sa biyahe kaya sulit na sulit yung mga kakainin natin dito ngayon. At ngayon kasalukuyang umuulan, ang lakas ng ulan dito sa Batad, Banawe, Ifugao. So kain muna tayo, kita-kits tayo bukas. Marami tayong ipapakita sa inyo magagandang tanawin dito sa Batad, Banawe, Ifugao. It really makes me wonder